Okay, back to reality mga kapatid. Back to the salt mine after that Holy Week break, and we hope you had a restful several days. Ako po, si Denise Tan. Salt mine talaga. Dahil maalat, gano'n. Ako naman po si Lord de Vera. Langis na supply para sa ating bayan, pinayagan ng makadaan ng Iran. Lahat, palakpakan. Pero, yun nga lang, hindi pa rin bababa ang presyo. Yun lang. Simulan na natin ang programang Straight and Super Alive. Walang deadline na 48 hours ang Afternoon Delight. Ano partner, saktong-sakto lang ba o bitin ka sa iyong pagninilay-nilay? Ako sakto lang for me. Kasi, syempre sanay tayo sa routine na rin natin everyday. But, Kalma, baba na. Kala mo ilang buwan na wala, Hindi. Isang linggo lang yun. Oo. Hindi, masarap naman talaga magbakasyon. But as we know, syempre, taas ng presyo ng lahat ngayon, And meron nga nagbabadya pang pagtataas ulit ng presyo ng gasolina, presyo ng petrolyo bukas. Hindi na nagbabadya. Sigurado na yan Ayun bukas. na nga. So magpagas na ngayon pa lang po. Naku, yung diesel aabot na sa 160. Grabe, Actually, Saksakin na lang kaya kami. wag naman. Wag naman. Oo, wag naman. Yung Pero, mga ano na lang. alam mo yung naging habit ko over the past few weeks, kahit minsan konti pa lang yung nababawas, parang full tank ko na lang ng Correct. full tank kasi grabe, ang hirap talaga pag abutan ka na naman ng ng increase. Pero pasalamat raw tayo sa mga oil companies kasi mabuting loob na in-stagger daw nila yung presyo. Na ganun rin naman, Hindi, at least hindi isang bagsakan. At least hindi isang bagsakan, Oo. may chance ang At hindi rin babagsak yung presyo ng langis kahit pinayagan na ng Iran na makadaan ang langis that's meant for the Philippines. Actually, I was watching an explainer of this over the weekend. Simply put, yung barko kasi na ginagamit to ship all those oil, syempre hindi naman yun mabilisan. It would take a while before yung dumating sa Pilipinas. So yung meron pa rin kumbaga may naka-hold pa rin at saka yung mga yung pinayagan na dumaan, kailan pa dadating yun? Yun yung sinasabi niya. Hindi lang yun. Oh. Sa Saudi galing yung oil. Ayun. Hindi naman sa Iran talaga. Tsaka, hindi, yun na nga. So, tipid-tipid pa rin po muna. Geopolitics. Yes. Lahat tayo ay parang part ng isang komplikadong sapot or web. Na isang ganun mo lang sa sapot, apektado ang lahat. Parang si Donald Trump. For the, 8 times na sinabi. 8 times na sinabi na nanalo na ang Amerika. 8 times. Pero kailan ba officially matatapos Pero yung 48 nagbigay na naman hours ng, niya? Tuesday Eastern Time, 8 p.m. sa Amerika. Oo. So, sa Pilipinas, ano yun? So, Eastern Time. So Wednesday. So, Wednesday pa. Wednesday, 8 a.m. Pero nakailang bigay na siya ng deadline, di That's ba? right. Oo. Pero, natatakot yung iba kasi this time, yung kanyang post sa kanyang Truth Social, may F-bomb. Open the F-ing gate. Oo. Kasi, akala ko ba, hindi kailangan ng America yung Strait of Hormuz at yung mga lesser or weaker countries tulad ng mga NATO allies ang nangangailangan. Bakit ngayon biglang pikon na siya? Pero kasi grabe, ramdam na rin sa Amerika. I've been seeing posts left and right and even interviews online. Ang daming kumakalat na mga former supporters niya na pinagmamalaki na they voted for him twice daw pero talaga ngayon ay aray na rin yung presyo ng... Ang baba ng ratings ni Trump ngayon. Oo. Kahit sa sarili niyang MAGA base. Although, marami pa rin nagsabi na, bomb Iran back to the Stone Ages. Tapos Trump is threatening to bomb key infrastructures like sa Tuesday daw is Bridge Day and Power Plant Day. Parang yung nag-gym Para may tinututukan na bahagi ng katawan. Pero ang gusto niya kasi hindi niya mapapasuko ang Iran kung yun ang hinahanap niya. Kasi kung kaya nila unang ilang akala kasi they were expecting it to be like a Venezuela or an Iraq na ilang Hindi ganoon ang Iran. Nakahanap kayo ng katapat. At lalabas dito, kumita pa lalo yung Iran. Kasi ang balita daw, may toll. $2 million per ship. Biruin mo yan. So, sino mga panalo dito? Number 1, Russia. Kasi nilift na yung sanctions against Russian oil. Yung dumating dito, di ba? Galing Russia yun para sa Petron. So, kikita ngayon si Vladimir Putin. So, kawawa ang Ukraine ngayon. Pangalawa, China. Ang pinakamalaking customer
ng Iran Yes. ay China. So, China, tahimik lang eh. At lumalabas parang China's the responsible adult in the room. Lumalabas. Akalain mo yon ano? Oo. Okay, speaking of adults, ito pag-usapan natin, yung mga hindi po adult ay bawal na, no? Mga minors, bawal ang inuman sa kalsada. What? Actually, may curfew na rin kasi sorry, bawal ang inuman sa kalsada, and for minors, meron ng curfew ng 10 p.m. Madali lang yan. Sa loob sila na bahay iinom. Pwede naman yun. Pwede nga yun. Pwede naman yun talaga. Pero really, alam ko kahit yung mga sinasabi nila, yung yung not wearing shirts in public also. Matagal yan sa i-enforce Marikina. na yan, oo. Pero mainit eh. Tsaka ganito lang yan eh. Masama lang tingnan niya pag malalaki yung mga tiyan. Ganun ba yun? Oo. So, depende sa physique? Pero kunyari, sa labas ng gym, yung mga bodybuilders, nakatambay sa labas, kita mo, maganda yung tattoo, tapos maganda yung figura. Hindi na pipigilan yan. Optics Diskriminasyon lang. yan. Ganon? Oo. Pero mixed reaction yung mga netizens dito. They're saying na parang, sige, 10 p.m., parang mas mabantayan, mas mamonitor yung mga minors. Pero meron din mga nagsasabi na it doesn't apply to everybody. Kasi syempre, yung iba, kailangan din talagang kahit sabi mong minor, humanap ng paraan para makapag-uwi ng pera sa bahay. Yung mga night shift also. Naalala ko noong 1973, kasabayan kasi ng anniversary na unang taon ng martial law, kakatapos lang after 1 year, no? Kasabay nung kumbaga, may curfew pa rin. No, nilift na yung curfew saglit noong All Saints Day kasi nangyari itong crisis Nobyembre, no? Nobyembre. So may konting pagpayag pero at the same time, isang dahilan kaya na-manage halimbawa ng administrasyon yung oil crisis, yung unang-una yung 1973 ay dahil sa curfew. Yes. So may oras sa gabi na hindi ka pwedeng, ang lalabas lang dapat ay yung mga key. Mga key na mga vehicles. Sorry, dagdag ko. Police, ambulansya, etc. Dagdag ko na lang din. Ang alam ko at bawal din dito yung videoke. Ay, salamat. Bawal na rin daw. I believe also after 10 p.m. din ata, no? Except daw pag may mga fiesta or talagang mga events na sanction. Huwag ka naman ganun. Dapat pag anong oras, yun na yun. Kasi kung bitin yung 10 p.m., magsimula kayo na maaga. At sana ipagbawal na rin yung kwando-kwando. Pag hindi naman abot yung key, tsaka yung... Sabi ko, kwando-kwando. Ano yun? Lonely is the man without love. Every time I wake up, tarara. Ang taas, no? Hindi ko alam yun. Huwag nyo na pong pilitin kasi parang awa nyo na hindi po kayo si Engelbert Humperdinck Ayun. o si Tom Jones. Alam nyo nang Pati yung mga ages na kanta, hindi nyo maaabot yan kahit ilang ladders pa ang gamitin po ninyo. Okay na. Hindi. Okay. So mamaya ituloy natin yan. Gagawa akong listahan ng lahat ng mga kanta. Sige. Na hindi talaga maaabot, promise. I-share natin sa kanila. But for now, on to the news. No reprieve for motorists post-Holy Week as another round of fuel price hikes kicks in starting tomorrow, April 7. Diesel is projected to increase by 17 to 19 pesos per liter and gasoline by 3 to 5 pesos per liter. The Energy Department says even with safe passage through the Strait of Hormuz, Filipinos should not expect immediate relief at the pump. DOE Secretary Sharon Gurin clarified this does not address long-term supply issues and will not quickly bring down prices. She explained that much of the world's crude oil still passes through Hormuz, making global supply vulnerable to disruptions from the ongoing Middle East conflict. Samantala, nagbabalik na ang cast of characters mula sa Lenten break at ang sasalubong sa kanila, traffic ng Metro Manila at panibagong balita nga ng oil price hike. At nasa Parañaque Integrated Terminal Exchange ang talagang bagong-bago lang dyan ng ating mobile journalist, Evan Tarinque. Evan, okay, ang sitwasyon dyan, kumpara doon sa yung bago nagsimula yung Holy Week. At sabi, mas mataas daw this year kaysa sa last year. Tama ka dyan, Pops Lord, no? Kung ikukumpara natin ngayon, no, itsura ngayon ng terminal, may kita natin mas maluwag na compared nga nitong last week na ngayon, talagang hindi na kailangan ng shoulder to shoulder yung banggaan. Pero
according nga doon sa terminal management, yung bilang ng mga pasahero is from last year, nasa 2.5 million. Ngayon, pumalo na yan sa 2.6 million. So, mas mataas talaga siya ng nasa 100,000, pero hindi pa yan tapos bilangin dahil yung ngayong araw, hindi pa nabibilang. Pero kanina, nakita na nga natin, sinalubong na nga natin yung ilan doon sa mga kapatid natin na nagbakasyon at umuwi sa kanilang ng Semana Santa doon sa kanilang mga probinsya, pabalik ng Metro Manila dito sa PITX. And karamihan nga sa kanila, talagang no choice daw talaga dahil kailangan na daw nila bumalik dahil may pasok at may trabaho na raw sila bukas. Pero kanina, nakita rin natin yung iba't ibang mga pasalubong na kanilang mga dala. Isa nga dun sa talagang nakita natin, talagang merong may mga prutas, merong mga sibuyas actually, pati na rin mga gulay, no? Pero isa dun sa parang tumatak talaga sa atin, hanggang ngayon, meron pa rin mga nagdadala nitong mga manok na inuuwi pabalik ng Metro Manila at yung iba naman, dinadala sa kanilang mga probinsya. Pero samantala kanina doon sa mga pasaherong nakausap natin, kung kamusta naman yung naging biyahe nila, no? Kung naging traffic ba, o nahirapan ba sila nung ticket, bumili ng ticket pabalik ng Metro Manila, according sa kanila, hindi naman daw. Dahil ang nangyari, bago sila umuwi ng kanilang mga probinsya, nakaredy na raw yung kanilang mga ticket pabalik ng Metro Manila. So hassle-free, so ang gagawin na lang nila, aantayin na lang nila yung kanilang mga bus sa kanilang mga terminal para naman swabe na yung kanilang mga biyahe. Pero sa mga oras na to ngayon, Pops Lord, no? At Denise, makikita natin, medyo mas maluwag pa. At medyo nagkakaroon lang ng build-up ng konti dahil may mga times na talagang dumadami yung mga pasahero bigla. Pero ito, current situation, maluwag na maluwag dahil yung mga pasahero naman na dumarating galing sa kanilang mga probinsya, hindi naman kinakailangan magstay sa loob ng terminal. So mabilis lang yung usad ng mga pasahero, pagbaba nila ng bus, papasok ng terminal at sabay exit kagad. So hindi nagkakaroon ng congestion gaya ng mga paalis ng Metro Manila. Pops or Denise. Okay, Ivan, from the last time we spoke nung Miyerkules, nadagdagan pa ba yung listahan ng mga bus operators na natuklasan na nagtataas presyo? Actually, sa ngayon, Denise, hindi na nadagdagan yung 8 na allegedly na nagtaas presyo ng kanilang mga pamasahe. No? And throughout the week naman, last week, no, halos wala na tayong narinig. Matapos nga maglabas ng show cause order itong LTFRB laban nga dun sa 8. Pero binigyan kasi sila ng 10 days ng LTFRB para sumagot kung bakit hindi sila dapat pagmultahin ng 5,000 pesos at meron nga naka-schedule na hearing sila with LTFRB sa April 23. Pero so far sa ngayon, no, nakakabiyahe pa naman yung mga bus na ito dito, papasok ng terminal at palabas ng terminal. Pops or Denise. Okay, speaking of labas ng terminal, Ivan, ang mga bus, jeep, tricycle na sunod pang sasakyan ng mga pasahero pagkababa nila dyan sa PIT or paglabas sila ng PTEX, kamusta? Upward actually, no, depende kasi yan. May mga kapatid kasi tayo na pagdating nila ng probinsya, dadating dito sila at sasakay naman ng ibang ruta ng bus. Pero ready naman yung mga bus dito. Pero yung iba naman, Upward Denise, dahil mas convenient, gumagamit ng LRT. No? Since bukas naman na yung LRT ngayong araw, ngayong araw, simula nga matapos nga yung Semana Santa. So yung iba, pagbaba ng bus, rekta, at pupunta, pipila na lang sa LRT. Pero sa mga ganitong oras, alas 2, alas 3, hindi naman ganun kahaba yung pila. Plus, meron din namang mga available na mga ride-hailing apps, pati na rin itong mga taxi bay dito sa loob ng terminal. So possibly, hindi na mahirapan yung mga kapatid natin na umalis at lumayo dito sa loob ng terminal. Pops or Denise. Alright, maraming salamat sa iyo. Ang favorite beat ng ating mojo na si Ivan Tarinque, ang PTEX, nag-uulat. Maraming salamat, Ivan Tarinque. And now, let's also check Cubao's bus terminals. Naroon si mobile journalist Ray Vicente. Ray, marami pa rin bang mananakay dyan? Sir Denise, magandang tanghali. Nagsibalikan na nga rin yung mga main barracks natin mula sa kanilang probinsya dito nga sa Metro Manila at sa kasalukuyan dito yung sitwasyon sa mga bus terminal dito sa Cubao. Kaya actually kakaunti at kuluwag na nga yung mismong sitwasyon dito dahil pansin din kaninang umaga pa lang, mas kakaunti na talaga yung mga tao kumpara raw kahapon, Denise at Lourdes, na pinaka-peak talaga ng dami ng tao hanggang madaling araw. No? So yun daw talaga nag-uwian, yung mga tao kasi ayaw din sa panumunuan, pati yung mga nakausap natin pasahero kanina,
talagang sinadya nila na sa Sunday talaga magsiuwian para nga syempre mag-prepare para sa kinabukasan because ngayon balik pasukan na nga. Pero yung mga nakausap kasi natin din is Lord, nung isang linggo nandito din tayo sa Cubao, lumis din kasi sila babiyahe dahil ayaw nga talaga nila sumabay sa dagsa ng tao. Kaya kung makita nyo, pakita ko lang saglit, meron pa rin tayong mga ilan nila na mga kapatid natin na nagsisiuwian, pati syempre pupunta naman sa kanila ng probinsya kung makakita nyo, andyan yung waiting area. So syempre, maliban sa mga nagsisibalikan dito sa Metro Manila, meron din mga nagsisiuwian naman sa kanila ng probinsya matapos nga magbakasyon naman dito sa Maynila sa nagdaang Semana Santa. It is good. Okay, so tapos na yung ano, no, yung dagsa, kagabi nangyari or kahapon nangyari yon, Ray? Yes, Lord, actually kahapon daw talaga hanggang kaninang madaling araw, yung pinaka-peak ng dagsa ng tao ayon din sa pamunuan. Pero Lord, kasi ang sabi nila, posibleng mamayang hapon hanggang gabi, dumami raw ulit yung mga tao, lalo nga syempre yung mga kapatid na nakausap natin, talagang pinili nila na mag-commute, mag-bus muli, dahil nga para makatipid kumpara kapag nagsasakyan na lang. Ray, curious lang ako, no, may nakausap ka ba over the last, kahit nung last week, nung maaga umuwi yung mga kapatid natin, na kumuha ng mga one-way tickets lang? Kasi all over social media, madaming lumalabas na ganyan na uuwi na lang muna ng probinsya. Yes, Denise, actually marami tayong nakausap na one-way ticket lang yung binili, no? Lalo na doon sa kabilang terminal kung saan yung pa-south, specifically pa Bicol, na puro one-way ticket. Pero ang dahilan kasi nila, hindi dahil doon muna mag-stay sa probinsya, pero dahil titignan pa nila kung magtataas yung pasahe, so para mas makitipid. Kaya ang pinoproblema nila ngayon, yung mga nakausap tayo kanina, nung nagsisababaan mula sa Lucena naman sa Quezon Province, ang sabi nila, pahirapan naman daw sumakay din nga sa mismong terminals kung saan yung mga probinsya nila dahil halos lahat ay fully booked na kapapunta dito sa Metro Manila. Ray, ito, baka medyo mahirap yata sagutin to, no? Alam mo ba kung may mga pinapalabas pa rin mga DVD sa loob ng mga ano, o kanya-kanyang mga Netflix na pag sa mga biyahe? Lord, actually, tinanong ko yan nung isang linggo dahil nagbinalaan din ako ng pamunuan na bawal daw mag-video sa loob mismo ng mga bus. No? So, tinanong ko kung ano-ano yung mga activities na pwedeng gawin dun sa loob ng bus. Pero ang sabi kasi nila, TV nang naman daw, merong mga open doon. So, maliban doon, may mga bus kasi na kanya-kanyang Netflix kasi ang napansin ko rin nung nag-video ko dito mismo sa labas lang, nakita naman yung TV, nakapatay halos lahat. Pero ayon naman sa pamunuan, may mga TV dyan na naka-open naman, pero hindi ko sigurado kung DVD yun. Ano? Lalo kasi, ang sabi rin nila, syempre nagtitipid din dahil syempre yung kuryente, posible pa nga tumaas ngayong tag-init na. Sorry, Ray, paki-clarify, bakit bawal mag-video sa loob? At sino nagbabawal? Well, dito mismo sa pamunuan ng Cubao Bus Terminals, dito sa Panorte, specifically sa isang bus company, bawal daw mag-live, mag-video mismo sa loob ng bus. Dahil hindi yun naman yung tanong namin, Ray. Ang tanong namin yung mga pelikula na pinapalabas, kung may ganun. O, syempre kasi parang ng privacy yung pag binibidyo mo yun eh. Lalo na kunyari kung gustong tumakas yung tao, di ba? May tinataguan pala siya. Nakita siya sa live mo. Pero may mga pelikula pa rin palabas. Kasi naalala ko noon, ang paborito nila lagi, mga Bruce Willis sa mga action movie. Pag sa biyahe. Die Hard. Hindi. Tapos Die Hard 1, 2 hanggang 5. Tapos yung Keanu Reeves na Speed. Ay, oo. Tungkol sa bus. Yes. Nababangga, di ba? Yun ang palabas. Oo, nako po. Malamang hindi na naabutan ni Ray Vicente yung Speed, ano? Oo naman, grade school pa ako noon. Ray ko. Ray, paano ba to? Inaapi ako ng tita Denise mo. Okay, wala bang dumadating dyan ng mga, may dalang mga manok o baka galing probinsya? Baka. But Lord, compared nga sa PITX, sa may mga dalang manok, no, pati iba't ibang klaseng hayop, pati mga iba't ibang kagamitan, dito kasi talagang stricto raw yung pag-i-implementa nila dito. Kaya nung tinanong ko, actually kahit nung last week at over the weekend, kung may mga nagdala raw ba ng iba't ibang kagamitan, lalo ni mga kunyari, mga aparador, mga malalaking maleta, bag, o yung maging manok, wala naman daw sila na mataan. Lalo't ang sabi nila kasi, limited lang yung space na meron ang bus dahil para syempre ma-accommodate lahat ng mga pasahero dito. Akala nila. Hindi nila alam. Doon sa mga mali-maleta na yon, may mga kambing na nandun. Grabe. Oo. Diba? Alright. Pasalamatan na natin kaya si Ray Vicente, ang ating mojo dyan sa Cubao Bus Terminal.
Meantime, we bring you more stories. The Department of Health has denied reports of an emergency lockdown due to the so-called cicada COVID-19 variant. In an advisory, the DOH said there is no truth to claims that a lockdown would be enforced to contain the variant, adding there's no reason for concern. The Health Department urged people to avoid spreading misinformation and to rely only on official DOH announcements for accurate updates. The cicada variant, part of the Omicron lineage, was first detected in South Africa and is currently under monitoring by the World Health Organization. There is no reported case in the Philippines. The Department of Health has denied reports of an emergency. Check that. Malacanang warns that it will file charges against those spreading false information about energy issues linked to the Middle East conflict. Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez said the Anti-Fake News Desk, in coordination with the Department of Justice, will target those who manipulate markets or disseminate deceptive content online. This comes after social media posts falsely claimed an emergency lockdown starting April 20, including one that used the Health Department logo and another that linked it to the COVID-19 cicada variant. A Chinese research vessel has been spotted operating inside the Philippine Exclusive Economic Zone, particularly in the resource-rich Philippine Rice. An independent maritime monitoring group says the ship has been conducting unauthorized survey activities in the area since early April. The vessel was tracked near Benham Rice, Batanes, and the Babuyan Islands. And the Appeals Chamber of the International Criminal Court will issue its decision on former President Rodrigo Duterte's appeal this month. The 5-member chamber will deliver its judgment in open court on April 22 at 11 a.m. in The Hague or 5 p.m. in Manila. Duterte's lawyers are challenging the ICC ruling on jurisdiction and are urging the court to halt proceedings and order his release. Meantime, the government is actively looking for ways to handle the energy emergency, but Malacanang is skeptical about some of the proposed solutions. And for updates, nasa palasyo ang ating mobile journal, Julie Baiza. Julie, una sa lahat, kamusta raw ang naging pagninilay-nilay o pagpahinga ng Pangulo sa Ilocos? At pangalawang tanong, sunod dyan, ano ba itong espekulasyon tukol sa kanyang kalusugan na kailangang kontrahin ni Auntie Claire natin? Oo, sa Ilocos Norte nga, sa kanyang hometown, in-spend ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang Semana Santa kahapon. Nag-post nga siya ng Easter Sunday kasama ang First Family. And kaugnay niyan, may mga lumutang kasi na espekulasyon na tila hindi raw throwback or hindi bago, hindi updated yung larawan na ini-upload at yung agam-agam tungkol sa lagay ng kalusugan ng Pangulo. Dahilan nga, Lord, para sabihin ni Yusek Claire kanina na maayos ang lagay ng Pangulo. Kanina umaga rin kasi supposedly merong event ang Pangulo pero hindi natuloy yung kanyang pagdalo, kaya itinanong na rin kanina kung ano yung reason. And ngayong hapon nga meron din naman daw event ang Pangulo, so makikita ng publiko yung kanyang kalagayan na maayos nga yung lagay. At tinanungan na nga rin ni Yusek, saan ba nagmumula itong mga post na itong mga report or agam-agam na ito? And sabi nga niya, siguro dito sa mainstream media, mas mabuti nga na dahil may fact-checking naman at napag-uusapan at nakikita naman daw mismo nung nating mga alagad ng media yung kalagayan ng Pangulo at napupuntahan naman natin dyan sa mga event na yan. So doon yun yung context, may ilang mga social media posts na nagsasabi na parang throwback yung kanyang photo. Okay, Julie, Yusek Castro was also asked, I believe, parang yung sinasabi from DOE circular daw na around 20 to 24% kung hindi ako nagkakamali, yung tax na nakukuha o kinikita ng gobyerno. At gaano nga ba ka-feasible na babaan yan, kalahati o zero, para mas maramdaman naman ng taong bayan o mas ma-relieve sila sa presyo ng petrolyo? Ano sagot ni Yusek Claire? Ang sabi ni Yusek Claire, kailangan ang sumagot tong ganitong issue, either DOE or yung and other issues ay yung DTI. Ngayong hapon din daw kasi makikipagpulong naman ang presidente kaya DOE Secretary Sharon Garin. Actually ilan doon sa mga itinrow nga na question tungkol dito sa excise tax at saka sa ibang mga updates tungkol sa langis iuubaya muna daw or sasagutin kapag natapos na itong pagpupulong kay Garin. Pero few points tungkol
tungkol naman dito nga sa update on fuel prices, makikipagpulong din aside from today, makikipagpulong bukas ang Development Budget Coordination Committee o yung DBCC kay PBBM para isumite yung kanilang rekomendasyon kung magpapataw ba ng suspension or babawasan yung excise tax sa fuel products. Pagkatapos nga raw yan ng ginawang assessment ng DBCC on the implications, kung ano yung implikasyon ng mga tumataas na presyo ng produktong petrolyo. Kung makikita naman daw ng Pangulo na tama, yung at makakatulong yung rekomendasyon na isusumite bukas, kaagad daw yung aaprubahan. Nagpaliwanag na din yung palasyo kaugnay nito doon naman sa usapan ng Pilipinas at Iran na safe passage ng mga barko sa Strait of Hormuz, lahat daw ng PH products at PH bound goods maaaring makadaan dyan. At kapag sinabing PH flag vessel, hindi lang naman daw technical na barko ng Pilipinas yan, kundi maging yung mga pag-aari, kontrolado o chartered by Filipino citizens. And lastly, bukas din daw yung palasyo dun sa anumang mga maaaring panukala para sa publiko sa gitna nga ng krisis sa Middle East. Kabilang dyan yung mga lumulutang ngayon na pagbalangkas ng Kongreso or pagsusulungan ng pagkakaroon ng Bayanihan 3 package. Katulad ito nung Bayanihan 1 and 2 na ipinatupad noong may COVID-19 pandemic. Pero ang sabi ni Castro, kailangan pag-aralan or makita muna din daw kung ano yung lalamanin nung bubuing Bayanihan package. So ang mahalaga maisumite kaagad, makita, and kung maaaprobahan, depende pa sa mapapag-aralan ng Pangulo. Itong Development Budget Coordination Committee, DBCC. DBCC. Baka bihira kasi marinig to no? Pero in fact, this is under the Department of Budget and Management at 1970. DBM. 1970 pa pala siya, no? At ito ay yung mas macro, kumbaga ang pananaw nito, ang kumbaga structure nito ay Department of Finance, taga DBM, Office of the President, not necessarily the President mismo, plus may isa pa, sino ba kakalimutan ko? NEDA. Oo. Tama, no, Julie? DepDev na. Sorry. Yes, Hirap na tumatanda na. Kasi buong buhay ko, NEDA ang tawag dyan. Oo. So, Julie, aantayin nila ang rekomendasyon, which is happening tomorrow pa yan. Tomorrow isa-submit yung recommendation ng DBCC and titingnan natin kung tomorrow din magkakaroon na ng desisyon ng Pangulo doon sa recommendation. Actually, wala pa rin tayong oras. Anong oras mangyayari yung meeting? So, bibigyan pa raw tayo ng update ni Yusek Claire tungkol dyan. Okay, Julie, Minsan lang magmadali at sabay in concert pa yung Senate at Congress, no? Minsan lang magmadali ng ganun, Naku. Kailangan Pero Julie, ako last for me, no? Ano yung reaction ng palasyo dun sa recommendation naman ni Senator Amy Marcos, yung i-increase daw dapat yung tax exemption na parang 500,000 at exemption threshold to 500,000 from 250,000. May sagot dyan si Yusek. Hindi yan kasama sa napag-usapan Okay. kanina. Pero kung in relation with Presidential Sister Senator Amy Marcos, may nasagot kanina yung palasyo. Doon naman sa sinabi niya na pag sa publiko nung full report ng Independent Commission for Infrastructure ICI tungkol nga sa anomalya sa flood control project. Kanina ang sinagot ni UCC, sino daw ba yung naghudas? Kasi isa yan sa mga nabanggit ni Senator Amy. Ang sabi ni Yusek Claire, sana daw kung ang isang tao ay talagang laban sa korupsyon, consistent daw sana yung pagpuna, hindi lang sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, kundi yung mga nagdaang administrasyon. Kasi yung mga ghost project naman daw since 2020 pa, wala naman daw nangyaring malawakang impormasyon, wala din naman daw na nag-iingay. Pero ngayon nga daw, si Pangulong Bongbong Marcos mismo yung nag-utos na imbestigahan yung quote-unquote kalat na ito, And yung clamor naman or yung desisyon kung isa sa publiko ba yung full report, ipinauubaya naman daw sa Department of Justice. And ang ombudsman, independent body, hindi naman din daw maaaring utusan ng Executive Department. Sino si UCC? Yusek Claire Castro. Okay, UCC. Parang kape kasi. Pero Julie, teka. sorry, Kala ko nasanay sasabihin ako ni ng- Ate Amy yung pasensya na po sa tatay ko, hindi ko naalagaan si Bongbong. Nako. Pero Julie, teka muna. Kalimutan ko tuloy tatanong ko. Natanong ba ni Ate Mase yung tungkol kay sinabi ni Mayor Benji Magalong Oo, na hanggang hindi oo. pa raw siya na kasi kanya-kanyang gastos. Napapasweldo. Hindi pa nare-reimburse, kumbaga.
Yung sa sweldo, ang sabi naman ni Yuse Claire, hawak naman na daw ng ICI yung pondo. And ang maganda nga raw, kung may mga ganong problema, dito nga pagdating nga sa sweldo ng ilang mga empleyado, dumirekta nga daw sa pamunuan. For sure naman daw, sasagutin yan di former Justice Andres Reyes. So, yun yung sinabi ni Yuse Claire kanina tungkol nga doon sa usapin. Pero ang budget daw talagang nasa ICI. Alright, maraming salamat sa ulat natin tungkol sa Malacanang at kay UCC, ang ating MJJB, ang mobile journalist Julie Baiza. It's time to take our first break, and as we do so, here are the global headlines from the Associated Press. Tulad ng mga main characters ng Holy Week break, magbabalik pa rin po ang Afternoon Delight. This is AP News Minute. U.S. President Donald Trump repeating his threat Sunday to escalate strikes in Iran if the Strait of Hormuz remains closed. In a social media post, he warned if it isn't reopened by his deadline, the U.S. would target Iranian power plants and bridges. More than 1,400 people in Lebanon have been killed in the war between Israel and Hezbollah since early March. The main border crossing to Syria was closed Sunday after the Israeli military warned it might strike the area. The Artemis II astronauts are aiming to break Apollo 13's distance record from Earth. On Monday, they'll swing around the moon in a roughly 6-hour journey before heading back to Earth. Pope Leo XIV celebrated his first Easter Mass as Pontiff Sunday, calling for peace through dialogue and an end to conflicts amid ongoing wars in the Middle East and Ukraine. And this is still Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourdes Vera. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon po muli. Alright, President Trump threatened military strikes on Iran's power plants and bridges if the Strait of Hormuz remains closed. And he calls the 48-hour cutoff as his final deadline. And here's the report. Thick clouds of smoke engulfed Bandar Mashar County in Khuzestan province, Iran, following an airstrike. Video shows parts of the area still on fire. Israel reportedly targeted a petrochemical zone, a facility that processes petroleum and natural gas. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu released a video confirming the strike. He vowed that Israel will end what he called Iran's terrorist regime. Meanwhile, exchanges of airstrikes continued overnight. U.S. President Donald Trump earlier said negotiations between the United States and Iran were underway. He also claimed that they had already weakened Iran's nuclear program and regime, but Iran appears unwilling to back down. According to Iranian media, the government rejected a U.S. proposal for a 48-hour ceasefire. Iran also shot down a U.S. fighter jet. The pilot was rescued, but one crew member went missing. Iranian authorities urged civilians to report any sightings of the survivor, even promising recognition to anyone who could capture or kill the crew member. This triggered a race between U.S. and Iranian forces to locate the missing personnel. Earlier, Trump said the incident would not affect negotiations, but hours later he issued a new warning on Truth Social, reminding Iran of his ultimatum: 48 hours to negotiate or reopen the Strait of Hormuz. Otherwise, quote, all hell will reign, end quote. Iran responded by warning that the region would descend into chaos if U.S. and Israeli attacks continue. Shortly after the threat, Trump announced that the missing crew member had been found and rescued by the U.S. military. The officer reportedly sustained injuries. Iran's Revolutionary Guards, however, claimed they had destroyed several U.S. aerial assets during the rescue operation. Amid the ongoing conflict, Pope Leo XIV issued a call during Easter Sunday vigil, urging the world not to grow numb to war. Back here at home, former Senator Bong Revilla attended the first day of his bail hearing at the Sandigan Bayan today. The case involves an alleged 92.8 million peso ghost flood control project in Pandi, Bulacan. And for the details, we have our mobile journalist Arles de Los Santos. Arles, balita ko na antala daw. Anong nangyari?
Lord, nagkaroon nga ng mahabang recess, no? Yun ang tawag natin. Actually, kanina, mga pasado alas 9, nag-recess, and then sabi magbabalik daw ng 10:30, no? Pero mga pasado alauna na ito, nag-resume, mga 1:30 na, no? Kung saan, ngayon pa lamang humarap yung unang witness nila na si Attorney Ivan Samson, mula sa National Bureau of Investigation na na-assign nga, no? Doon sa May Bulacan area. At ngayon ay nakasalang siya doon sa cross-examination ng mga counsel, ng mga akusado. Kasama nga doon, no, si dating Senador Bong Revilla, pati yung 5 pang kapwa-akusado nito, kagaya na lamang ni na Bulacan First District Engineer na sila Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasic, pati yung iba pang mga opisyal at empleyado nito dati, no? Kasi na Emelita Huat, Juanito Mendoza, na yun, andun pa rin sila hanggang sa ngayon, no? Actually, nagtataka kung ano yung naging mahaba na paghihintay natin, Lord, pero nung nag-resume nga, nakita natin na pinirmahan na yung pre-trial order, isa sa mga kailangang papeles para gumulong na yung bail hearing. Kaya yun, nagsimula na yung cross-examination dito ngayong araw. Okay, Arles, Senator Jinggoy Estrada also appeared there at the Sandigan Bayan this morning. Bakit daw siya nandyan? Anong role niya? Actually, Denise, napakabilis lamang nung pagdating dito at pag-alis ni dating ni current, no, Senador Jinggoy Estrada, no, ito ay para mag-report dito sa Sandigan Bayan after his overseas trip, no, sa Hong Kong, sa Macau and sa Japan no, mula March 31 hanggang April 5. Mandatory kasi yun kapag yung isang tao ay may kinakaharap pa na kaso, particularly dito sa Sandigan Bayan sa 5th Division, kaugnay ng 11 counts of graft, kaugnay ng PDAP scandal na nagsimula noong 2013, no, na pagbigyan yung kanyang overseas trip, pero pagka-return or pagbalik nila, kailangan talagang mag-report dito para nga masigurado na siguro one thing ay hindi tumakas sa batas, and syempre, no, yung responsibilidad na lalo pa meron siyang kaso at hindi pa rin totoo na re-resolve hanggang sa ngayon. Hindi na ba sila nakita, Arles? Hindi sila nakita, Lord. Actually, parang nung dumating siya, parang nag-lunch na ata sina dating Senador Bong Revilla, but it's on the very same floor, no? Kunwari yung context nun, ito, dito sa may room na to, dito sa kung nasan tayo ngayon, ito yung, kunwari example kung saan ngayon ongoing yung trial ni Senador Bong Revilla, and then dun siya sa kabilang end, and then dun kalapit mismo ng elevator, so hindi sila nagkita, walang hi-hello na nangyari. Alright, so ano pang update doon sa ibang mga nakabinbin ng mga kaso dyan, Arles? Sa ngayon, Lord, bukas magkakaroon din ng formal trial na, no, doon naman sa graft case ni dating Senador Bong Revilla na hawak naman ng 4th Division ng Sandigan Bayan. Doon ay nakapag-bail siya, and inaasahan din na maghaharap naman doon, no, ng humigit kumulang 50 mga witness throughout the course of the trial, no. Pero itong bail hearing na ito, Lord, no, hindi pa ito yung formal trial kasi iba pa ito doon sa graft case. This is for the malversation case na non-bailable, and kabukod dyan, kailangan kasing timpangin muna ng korte kung malakas nga ba yung ebidensya na pinangahawakan ng prosekusyon para pagdesisyonan, no, kung dapat nga ba manatili sa loob ng bilangguan o hindi, no. Hindi pa ito yung formal trial, pero magtatagal ito, no, ng 10 araw. We will confirm and wait kung makakaupo nga ba sa witness stand yung representative at witness mula sa NBI, and yung pangalawa, no, yung witness mula naman sa DPWH. Kasama, Lord, medyo nakakuha-kuha na tayo ng ilang points bago lumabas. Kasama sa mga pinakatinitignan ng mga husgado ay yung mga coordinates, no, yung geographical coordinates nito, na ayon doon kay Attorney Ivan Samson, yung kanyang itinurong linya, hindi raw yon yung nakitang construction or infrastructure projects rather, no, ng husgado noong nagpunta doon. Tinatanong kung saan nakuha yung geographical na mga location nito. Ayon doon sa witness mula sa NBI ay nakuha nila ito mula sa Bulacan District Engineer Office, no, na meron daw Excel file na nakalista doon lahat nga ng mga infrastructure projects at yung mga coordinates nito. Pero nung tinanong naman ng husgado at yung tinignan nga nila, nagmamatch daw yung ID number noong infrastructure projects na yon sa DPWH portal, no, na sinasabi nga na parang if we're not mistaken, no, tapos na. So kasama yon sa point na pinagkokontesan ngayon dahilan kung bakit merong may cross-examination. Alright, coordinates, parang West Philippines lang. Alright, maraming salamat, sayang, kasi kung nakita sila, parang ganito sana yung datingan yun, eh. Ang ating Mojo, si Arles de los Santos, nagulat live mula sa Sandigan Bayan. Saan mo nakuha yung picture na yan? Ito yung tinitingnan ko lagi para ma-inspire ako sa tunay na pagkakaisa.
All right, we also give you right now a quick look at stories from our media partners. On the Philippine Star, the Energy Department clarified that fuel prices in the Philippines will not drop at once. This despite Iran's agreement to give Philippine-bound oil tankers safe passage through the Strait of Hormuz. Officials expect any price rollbacks to happen gradually over the next few weeks. Pump prices have more than doubled since US and Israel launched a military campaign against Iran. On Business World, the Philippine peso is expected to trade within 60 pesos against the US dollar this week. Oil price volatility and increasing safe haven demand for the dollar and a hawkish US Federal Reserve are expected to continue placing pressure on the local currency. All these are driven by the prolonged Gulf War. For more details of these stories, you can visit the social media pages of the Philippine Star and Business World. Do check out as well the social media platforms of One News PH for the very latest news. Down south, Cebuanos are facing back-to-back problems. Ang water-related challenges this season, the dry season, to be more exact. And for details, let's bring in our man in Cebu, Dale Israel. Dale, go ahead, Dale. Anong nangyari? Mayang hapon, Lord, and Denise, the Metropolitan Cebu Water District, or MCW, is now preparing this contingency measures as the possible return of El Nino is being monitored here this year. According to the MCWD, Metro Cebu may face a water shortage reaching up to 43,000 cubic meters per day. That's equivalent to about 15% of its total production. A significant drop in supply is expected from major water sources including Haclupan, Rinsan Dam, Lusaran, and Compostela, with possibly dropping to zero production if dry conditions worsen. As projected tentatively next month, if the hot and dry weather continues, we forecasted that there will be zero water production in Buhisan Dam, which provides about 5,000 cubic meters, and Compostela bulk water supply, which is supplying around 10,000 cubic meters of water. Lusaran bulk water is expected to go down also to only 10,000 cubic meters from 20,000 cubic meters, while Haclupan is expected to go down to only 7,000 cubic meters of water. It's instead of 25 cubic meters of water. So the remaining sources which will be unaffected will be the underground water and desalinization plants. To address this, the MCWD is preparing to implement water rationing in affected areas, including parts of Cebu City and Talisay City. Water trucks will also be deployed to remote and elevated areas, while the installation of pumping stations in 11 public schools in Cebu City is being fast-tracked, and other measures including tapping additional water sources, developing wells, interconnecting pipelines, and securing supplementary supply, such as desalinated water. Today, Metro Cebu is about 33 degrees Celsius, which is about 37 degrees heat index in the city. You cannot stand for 5 minutes outdoor as it becomes very dangerous for you. Meanwhile, MCWD has started implementing the final 10% tranche, which approved water rate adjustment beginning April 1 this year. The increase was authorized by the Local Water Utilities Administration, or LUA, as part of the previously approved staggered rate adjustment. For residential connections using half-inch meter, the minimum charge for the first 10 cubic meters is now 259 pesos and 16 centavos, an increase of more than 23 pesos from the previous rate. Charges for additional consumption are set at different levels depending on water usage. In simple terms, those families who are paying 235.60 pesos per month will now be paying 259 pesos, or an increase of about 23 pesos. According to NCWD, the adjustments are necessary to sustain operations and fund projects aimed at improving water services. And so MCWD is also emphasizing that the rate adjustment underwent regulatory review and is based on long-term requirements, not because of current economic factors such as rising fuel prices. The increase stems from the application filed with LUA, with the consultations held in November of 2022. Although implementation was delayed, it was approved in August 2025 and rolled out phases to ease the impact on consumers. That's what's happening here in Cebu. Back to you, Lord, and the Daghang salamat sa iyo, ang man in Cebu natin, si Dale Israel. Again, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. We'll be right back. April 6th, 1917. The United States enters World War I on the side of the Allies as Congress declares war on Germany. 1909.
Explorers Robert E. Peary and Matthew A. Henson lead the first successful expedition to reach the North Pole. 1896. The first modern Olympic Games open in Athens, Greece, land of the ancient games, with athletes from 14 countries. 1874. Harry Houdini, the magician who gained world fame for his escape acts, is born in Budapest in what's now Hungary. 1937. And I'm proud to be an Okie from Muskogee. Merle Haggard, the country music singer, whose tunes include Okie from Muskogee, is born in Bakersfield, California. And you are still watching Afternoon Delight. Thank you for staying with us. And Our delight of the week, bago ang theme natin, yung mga may yelo. And so, for today, we have Buko Shake. BS. That's BS. Buko Shake. Mahilig ka ba sa ano? Mas gusto ko yung shake kaysa sa juice. Talaga? Okay. Ayoko mag-comment. But you're so sorry. Tingnan mo na natin. Kasi mas malamig yung shake. Ah, ganon? Malisyosa ka talaga. Grabe ka. Oo. Hindi nga ako nag-comment eh. Oo nga. Masasarap yung buko shake. Oh. Ang sarap. Pero mas gusto ko yung juice kasi. Yung coconut water. Tama. Arte. But yeah. Kasi di ba may asukal pa yan? Hindi lang asukal, may gatas pa yan. Ayun, oo. All the good stuff that's good for you. Pero ang sarap, refreshing, lalo na ngayon na napakainit, ano? Teka, Oh. para preview lang sa kanila, may magbabalik po. Maya-maya lamang, malalaman nyo kung ano. Okay. Sige, daanan natin ang ating social media stories for today. Unang-una on the Philippine Star via Joyful Wellness, the Sunday Night Reset. Ano yun? Gusto ko to kasi may tinatawag na Sunday Scary. So yun yung parang medyo nagpapanik ka, na feeling mo, tapos na kagad yung weekend, di ka nakapagpahinga, dami mong gagawin ng Monday. But dito kasi nakalagay na there's really ways to counter that. So unang-una, dapat you have to close the week intentionally. May assessment ka ng konti. What went well, what drained me, what needs attention, so that you can kind of address those. Pangalawa, prepare Monday daw without obsessing over it. So, yung usual, ilabas mo na yung mga damit mo, yung mga gamit mo, i-prepare mo na. Ganun ka ba? Ako, oo. Yung isang buong linggo mo, pinaplano mo? Hindi isang linggo, pero gusto ko yung minsan, pagising ko sa umaga, ayos na lahat. Actually, I start my day cleaning every single day. Medyo gusto ko yung when I start my day, maayos yung Every day to? Every day. Hindi lang Sunday afternoon, No, Sunday every morning? day ako, oo. Just because I want to start my day na malinis, para organized yung mind mo. Protect your sleep window. Very important daw yung tulog ng Sunday because yung irregular sleep pattern will increase your stress hormones tapos impair your focus on Monday. Parang Monday, magulo na kagad. So, sabi nila, no heavy politics or heavy news and debates after 8 p.m. Avoiding caffeine. The usual, put your phone away 30 minutes before sleep. Meron pa, reconnect. Call a parent, sit with your children, share tea with your spouse. Yung siguro mga no-tech siguro muna. Ako, ang pinakapahinga ko para sa akin talaga yung Sabado. Oo, kaya minsan ayoko talaga lalabas ako Sabado pag tugtog sa gabi. Pero pag kailangan mo lumabas ng hapon, hindi eh. Yung Sunday, bakit hindi Kaya hindi ko tinatrato na parang pahinga yung Sunday. Kasi pag tinatrato mo siyang pahinga, pagdating mo ng Monday, maninibago ka agad. So parang Sunday ng hapon pa lang, ang trato ko sa Sunday ay parang extension na ng working day ko. Para sa ganun ay handa ka na sa laban. Nakabuelo ka na, kumbaga. Oo, tapos kasi dapat pinaplano palagi yung weekend. Oo. Huwag niyong mamalaitin yan. Lalo na pag nasa edad ninyo kami.
ang bilis na ng panahon. Bilis talaga, no? Oo. Pero ito pa, iba pa sa tips nila. Choose one intent for the week. Try ko nga to. This is not a resolution and not a grand transformation. Pwede ka daw mamili. Tipong calm, patience, discipline, kindness. So, dun magpo-focus yung brain mo. Dalawa na lang. Wait lang. Bear with me. Move your body lightly. Of course, you have endorphins, your metabolism. It also helps out with your heart rate, overall physical wellness. And ito, pinaka-importante, give yourself permission to rest. A rested brain decides better and a calm body reacts less. Tandaan, Sunday night can be dread or it can be a reset. Yun. So, it's more of a mindset shift. Correct. Walang biglaan. Sagad nyo yung Sabado na talagang pahinga talaga. Para wala ng acclimatization. Pagdating ng Sunday o Monday morning, parang fighting form ka na, hit the ground running. Yes. Okay. And on our next story, still on the Philippine Star and CNN.com, Artemis 2 astronauts on the moon. The mission has entered the lunar sphere of influence. Ano klaseng influence yan? So what does this mean? So ang sabi nila, ay, shucks na wala yung story. Kasi they are gonna break the record, no, set by Apollo 13 back in 1970 for the farthest humans have ever traveled from Earth. So this is ahead of the lunar flyby daw, when astronauts will actually have that 7-hour window of observation to see both the nearest and the farthest sides of the moon. At itong angulo nila will show some parts of the moon that have never ever been seen by human eyes. Ika nga. At sa mga nerd lang sa mga Greek mythology, no, si Artemis ay ang twin sister ni Apollo. Can you imagine 1972 yung mission na papuntang? Oh, 50. Can you imagine na ang ginamit lang noon na computer ay 1 kilohertz? Ano nga ba ito? Sinulat ko dati yun. 1 kilohertz lang yung, ito ang memory niya, 64 kilobytes yung kanyang memory. Ang clock speed niya ay 1 megahertz. Ang tindi, no? 56 years ago So, naman na yun. Ang ginagamit natin ngayon ng mga cellphone, infinitely mas powerful pa kaysa computer na ginamit ng tao papunta sa buwan. At saan natin ginagamit? Paggawa ng... Oo. Hawak mo. Di ba? May ganun. Viral yun ngayon. Hawak mo ang... Oo. Namiss ba to? Eto na mga kapatid, ang resurreksyon ng muling pagkabuhay ng tanging segment na nagpapahalakhak sa aking kasamahan. Ito na po ang pagbabalik ng I Saw the Signs, the Resurrection. Today's edition, since ito napapanood, rampa sa moving up. Why not? Para sa mga ano yung moving up? Paliwanag mo nga yun. Yung parang umakit ka ng grade. O kaya yung mga nag-grade school to high school. Yung iba naman from kinder to prep. May mga ganyan, moving up day. Sige, silipin Wala natin. kasing ganyang panahon namin Okay. Ito viral, yung mga post, mom in Bataan wears wedding gown on son's graduation day. Baka naman pagkatapos yan, a-attend siya ng kasal niya. Pwede rin. Pwede rin. Oo. O baka bagong fashion statement. May iba pa ba? Madami ata tayong post about this Sige nga. Sige nga, pasilip pa nga. Sa Bataan talaga, no? Ano to? Ito, trending ngayon si Ate Girl dahil sa kanyang elegant na suot sa graduation ng kanyang anak. Marami ang napawaw at marami din ang nambash. Pero may kahawig siyang artista. Sino? Sino nga? Sino ang kahawig? Let us know sa comment section kung sino ang tingin niyong kahawig. Si kaya- Heart daw ang sabi sa ng netizens. Kamukha daw ni Heart. Ang tanong nasan si Mister ni Ate Girl? Ayun. Next, meron Baka pa ba? pwedeng magkaroon ng tulay papunta. Ito. Naka-gown din. Rampa sa Mommy. moving up pa rin. Okay. Bakit nga naman kasi hindi mag-gown? Alam nga naman, sako lang ang suotin ni Mami. Ang ganda Alam naman mo, ito na nga, mixed reactions to online. Kasi people are saying, parang stealing the thunder daw ang datingan. Parang ganon. It's about them and not their children. Pero madami rin naman nagsasabi na kanya-kanya lang naman daw na POV yan. Kung para sa kanila, yan ang kanilang pinakamagandang suot para ipakita yung kanilang suporta sa kanilang mga anak, then why not?
Wala talagang kaligayahan ng mga tao. Oo. No? Hindi, tsaka, Haters gonna hate. for all you know, baka yung iba wala naman talagang isusuot at yan ay pinahiram lang. O, di ba? Hindi naman natin alam yung buong storya. Di ba? Correct. Sorry hindi kasi lahat ay tulad din yun na may malaking pagpipilian ng wardrobe. Oo. Tsaka bagay kay ate, ang mahalag, does it look good? Yes. No? Ganun lang kasimple yun. Oo. Sa huling check natin, hindi krimen yan sa ilalim ng batas. Correct. It may be a crime against taste para sa inyo. Pero ang titingin naman niya na yung mga bata rin ang kaedad ng anak niya. Oo. Sa pananaw ng mga kaklase niya, I'm sure natuwa sila pag ganyan kakaliit. or wala silang pakialam sa suot ng mami ninyo. Oo. Yun. Hanggat walang tinatapakang ibang tao, ay hayaan na po natin sila maging masaya, no? Okay. You can send us your signs again on afternoondelighton@gmail.com. Pakidamihan medyo na-miss natin to. Wala kang halakhak. Ang dali mo pa halakhak nito. Kasi ganun lang. People, mag-fake halakhak siya na mapupunta sa totoong halakhak. Okay na yun, at least nagawa na natin. Okay, binabati po namin lahat na nanonood. Mayo tumigil. Afternoon Delight by live streaming on Facebook, YouTube, and on TikTok. Tito Lito ko, sa Tita Dali ko, mag-usap kayong dalawa. Good afternoon po. Sa tatay ko, na darating yata, kailan ba darating tong... Umuwi ka na, Tito. Oo. Hello po sa inyo. Okay, si Rodel Alcantara, Digital Wampom, nanonood din sa atin. Mike Policarpio. Oo. Si Alvin Pusta. Marion Ladja, hello. At may sinasabi ba sila dyan? Taka lang. Ang dami kasi. Wagya. Alex Fuentes, nanonood din sa atin. Okay. Si... Saan ba itong mga comments dito Ano sa ba? akin? Hindi pwede basahin yung ibang comments or ang sobrang dami. Okay, si Sweet Revenge 07 also watching. Elmo Cardenas. Alvin Pusta, hindi ko trip yung Cohid and Cambria. Old Ano school yun? ako. May YouTube channel si Mami, sabi nitong si Sweet Revenge 07. Baka may YouTube channel si Mami na naka-wedding gown. Sabi naman ni Rodel Alcantara, pwede din mango shake. Ay, pwede. Sabi ni Alex de la Cruz, all caps Good PM po, Ma'am Denise, shoutout po, FM Manila. Yun all caps. Galit Galit or excited? Bakit excited? Sana maglabas din ng AD ng This Day in Philippine History parang sa Associated Press. Meron, hindi ka lang nagbabasa minsan, Ayun. Mike. Hindi lang minsan kasi parang kaya hindi na sinasama. Pero meron. Okay, Nico Cabales, si Renz Matienzo, and Jeffrey Fernandez watching from Pangasinan. Good afternoon po sa inyong lahat. Opo, Alvin Pusta at si Rodel Alcantara, mag-usap nga kayong dalawa. Okay, Tita Rodel, Tita Jane Katapia, thank you po. Hello. Ay, thank you po. Hello po. Advance thank you po. Advance thank you po sa inyong May suporta. papakiusap po si Araw-araw. Denise sa inyo. Okay, that will have to do it for us this Easter Monday, April 6th. Thanks for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Lourdes Vera po ang aking pangalan, kapatid. We are one news, all sides, all the time. Enjoy the rest of your afternoon.